Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po at purihin ang ating Panginoon dahil tayo din yung ng panibagong araw sa ating buhay. At magandang panahon kung siya'y papurihan mo po sa lakatan. Purihin natin ang ating Panginoon. Ihanda po natin ang ating mga puso't isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay at syempre sa pakikinig ng kanyang salita. Sa Diyos ng kapurihan at walang iyan, tumiputan na para po sa ating call to worship ang ating Panginoon. Isang natin ating mga Biblia sa awit 79 o Psalms 98. At ito pang sinasabi. The Lord reigns, let the peoples tremble. He sits enthroned upon the cherubim, let the earth quake. The Lord is great in Zion. He is exalted over all the peoples. Let them praise your great and awesome name. Holy is He. The King in His might loves justice. You have established equity. You have executed justice and righteousness in Jacob. Exalt the Lord our God. Worship at His footstool. Holy is He. Moses and Aaron were among His priests. Samuel also was among those who called upon His name. They called to the Lord, and He answered them. In the pillar of the cloud He spoke to them. They kept His testimonies and the statutes that He gave them. O Lord our God, You answered them. You are forgiving God to them, but an avenger of their wrongdoings. Exalt the Lord our God and worship at His holy mountain, for the Lord our God is holy. Tayo po muna. Muli ang Panginoon. Aming Diyos na Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sa araw mo. Kami yung tinig mo muli. Upang purihin ka, Panginoon. Pasalamatan sa araw-araw. Ang lahat ng biyayang pinagkalog mo sa amin. Salamat, Panginoon, dahil sa kabila ng mga pagsubok na marating sa aming buhay. Kayo tunay at tapat na inyong pangako ay inyong tutuparin at hindi mababago na siyang aming panghahawakan sa buhay nito. Pangako na balang araw sa inyong muling pagbabalik ay makasama ka pa sa buhay na walang hanggan. Pupuri mo kapasalamat sa inyo. Tinataas ang banal na pangalan. Maawit ang mga papuri, nagtang sa ilang Panginoon. Muli, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, sa araw nito. Kasi kami inyong gabayan, Panginoon, tulungan upang maunawaan namin, Panginoon, ang inyong salita. Yung napakagandang salita. Na maintindihan pa namin, Panginoon, kilala ka namin ng lubusan. Kung gaano ganda at kasaya ang makapiling ka, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na buksan mo ang aming mga puso at isipan sa pagkikinig. Ang aming mga puso ay mapupal ng iyong salita. Siyang aming panghawak sa aming buhay. Upang makita ng iba pang ng aming kagandahan, ang iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Kristo ng aming Diyos. Siyang nagbayad ng aming makasalanan at nagbigay katuwiran muli sa inyong harapan. At muling nagdapit sa inyo, Panginoon. Bagamat kayo ay banal dahil sa Kristo. Siya ang muling naglapit sa amin sa inyo. Dahil doon, Panginoon, kami nagpupulit at papasalamat sa inyo. Sa aming puso't isipan, sa aming kalakasan, sa kung ang aming buong buhay, Panginoon, itangin sa inyo lang, wala nang iba pa. Muli, Panginoon, tinataas namin ng iyong pangalan. Kung aming dalangin sa tamis sa pangalan ni Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. Ngayon po ay tatapon po tayo sa pag-awit
Sa panguna po yan ng ating praise and worship team, sabay-sabay po tayong umawit ng mga papuri para po sa ating And good morning po sa ating lahat. And Psalms 99 verse 9 says, Exalt the Lord our God and worship at His holy mountain, for the Lord our God is holy. Ayon sa kasulatan, ang papuri, pagsamba ay ang pagkilala sa kadakilaan at kagandahang loob ng Diyos at pagpapasakop sa Kanyang paghahari. Ito ang karapat-dapat na tugon ng lahat ng mga hinirang sa Kanyang kabanalan. Mga kapatid, nais ipabatid ng magandang balita na ang kabanalan ng Diyos ay pinahayag niya nang itaas niya ang Kanyang anak, ang Panginoong Jesucristo, at sa Kanya siningil ang ating pagkakautang dahil sa ating mga pagsalangsang. Sa Kanyang kagandahang loob, binayaran ni Jesucristo ng Kanyang buhay ang hindi natin mabayaran. Pagkatapos ng 3 araw, muli siyang binuhay para mapawalang sala tayo sa ating mga kasalanan. Tunay na kamangha-mangha ang ginanap ni Kristo para sa ating katubusan. Kaya mga kapatid, halina tawitan natin at duwalatin natin ang Kanyang banal na pangalan.
sing Come Behold. Come behold the wondrous mystery in the dawning of the day. Hear the theme of heaven's praises, knowing prelude magnified. In a longing, in a darkness, now the light of life was found. Look to Christ who condescended, took on flesh to ransom us. Come behold the wondrous mystery, He the perfect Son of God. In His living, in His suffering, never trace nor stain of sin. See the true and better Adam come to save the hell-bound man. Christ the great and sure fulfillment of the law, in Him we stand. Come behold the wondrous mystery, Christ the Lord upon the tree. In the stead of ruined sinners, as the Lamb in victory. See the price of our redemption, see the flowers that unfold, bringing many sons to glory, praise unmeasured, love untold. Come behold the wondrous mystery, saved by death, the God of light. What the grave could ever strain, praise the Lord, He is alive. What a foretaste of deliverance, now await, wherein our hope, rising power, resurrected, as we will be when He comes. What a foretaste of deliverance, now await, wherein our hope, rising power, resurrected, as we will be when He comes. What a foretaste of deliverance, now await, wherein our hope, rising power, resurrected, as we will be when He comes. Pagpapahalagan natin muli ang ating Panginoon na to God be the glory. Good morning po. Okay. So, dadako naman po tayo sa ating pananalangin. At may mga natanggap tayong mga prayer request po sa ating group chat. Nais ko lang po malaman kung may mga dagdag pa tayong mga prayer requests.
Kamusta po pala si Sasay? Meron po ba uh, update po? Ano pa rin daw siya po? Ganun pa rin po. Rin po siya. Nandito yung mama niya kanina. Hindi po sa ano daw. Nag-serve pa ng doktor daw yung lagay mo. Okay. Pero parang last time, di ba nagre-respond ba po siya? Oh. Gusto mo ng mama daw na kung tanggalin daw yung aparato para ma-check kung ano ba ang ano. Baka may aparato na lang yung bubuhay ko. Okay. Pero gumagalaw yung ano. Okay. Gumagalaw. Tsaka yung eyeballs na gumagalaw. Okay. Okay. Sige. Lumalaban daw kasi. So parang ang prayer request po ba pag sinubukan tanggalin yung instruments or yung apparatus, ang prayer natin ay parang kaya niya na. Parang gano'n. Sige. Sige po. Pero hindi naman natuloy yung yung operation sa ulo niya. Wala naman. Hindi daw po. Dadaan po sa gamot. Ginadaan po sa gamot. Okay, sige. Actually, yun naman talaga ang first line ng ng mga doktor. Kung pwedeng, kung kayang daanan sa gamot, pwede ito na lang kaysa yung bubuksan pa. Sige. Sige, so pray tayo. Mapit po tayo sa ating Panginoon. Our dear Lord, we thank you once again for another day that you have given us. We thank you, dear Lord, that you continue to sustain us physically, provide for our needs. For this, Panginoon, we are thankful for the food, clothing, shelter, for the work that you give us so that we can provide for our families. We thank you, dear Lord, as well for transportation, every means, dear Lord, that you have given us so that we can continue to live each day. And as you bless us, we would also bless our families. Dear Lord, we thank you also for giving us, for placing in our hands this ministry. Salamat, Panginoon, dahil sa pamamagitan nito ay bahagi po kami ng magandang balita. And at the same time, napaglilingkuran po namin, Panginoon, ang isa't isa. And especially now, dear Lord, through the ministry of prayer, we are able to bear one another's burdens. Just as you have called us, dear Lord, to be a family, as one body in Christ. Through your grace, we are able to bear one another's burdens in prayer. And so we thank you, dear Lord, that just as you have called us to go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them all the things that you have commanded us to do. So we also, dear Lord, do the same. Just as all the churches in history whom you have called have fulfilled. Today, dear Lord, we also come to you.
bringing our requests and our burdens. We remember, Panginoon, our country, the Philippines, and our leaders. We know, Panginoon, that it is not easy leading our country, especially as people like us, stubborn, hard-headed. And so we pray, dear Lord, that you would grant us patience, just as you would grant wisdom sa aming mga leaders, whether they be appointed or elected. We pray that the principles of your word would ring in the halls of government. While, Panginoon, we may not always agree sa mga decisions ng aming mga leaders, we understand that you have called them to be your ministers, to be your servants as well. And so our prayer is that may you guide them sa kanilang mga decisions at sa mga policies that they are drafting. We pray na maging successful yung kanilang mga programs sa pagtulong sa mga sa aming mga kababayan, sa mga constituents nila. And in the end, dear Lord, we pray that may you guide us, dear Lord, through this crisis that the world is experiencing post-pandemic. Dear Lord, we also pray for those of us who continue to go out and work and provide for our families. We pray for your traveling mercies and your protection to be upon us. We pray, dear Lord, that just as you have kept us as when we left home, we pray that we will be able to return as well, safe and sound, in the arms of our families at the end of the day. We pray that as you grant us work, may we be a blessing as well, Panginoon, sa aming mga boss, sa aming mga supervisors, the people whom we report to. And so that may be seen in our lives, not only at home, but in the workplace and in school as well, that through the work that we do, the people around us will see, dear Lord, these things. And they will be led, dear Lord, to glorify your name. And bless our Father who is in heaven. Dear Lord, we also pray that through this ministry, we would be able to point every member of our family to you. That just as you have given us, dear Lord, these families, may we as a church be equipped, dear Lord, to show them what it means to bear the name of Christ. We ask, dear Lord, that you would grant wisdom, especially sa parents of these new families. That as you have given them, dear Lord, blessings upon blessings, we pray that they would understand that you have called them not only to be providers para sa physical needs, but that you have also called us to be providers of the spiritual needs of each one. And so grant us to learn, dear Lord, as we sit at your feet. Grant that we would learn from your word and understand your will, that we may prove that it is good and perfect and pleasing in your sight. Dear Lord, we also pray for our students at sa kanilang mga requirements, kailangan nilang ipasa. We ask, dear Lord, that they will be faithful sa kanilang mga dapat na gampanan, dapat na ipasa rin. We pray that as they near, Panginoon, itong last few months of the academic year, may they pass, dear Lord, their courses or subjects with flying colors.
At ganoon din po kami, Panginoon, in different capacities, all of us who have been called, Panginoon, whether we be parents or guardians, or whether we be grandparents or children, siblings. Our prayer, dear Lord, is that as we gain more knowledge, as we gain skill, we pray that you would grant us wisdom. We pray, dear Lord, that we would obey you, that we would trust in you. And as we do so, that we pray that you would open our eyes to the truth of what it means to follow you, and how you have blessed your people, dear Lord, with your word. How to love you and bless you. And in the end, dear Lord, that just as you have called us to, that just as you have taught us, dear Lord, to be holy in your sight, we pray that this would be seen in our lives, because ultimately, it is because of you. You are Father in heaven, are holy. And so may it be seen in the lives of your children as well. Dear Lord, we also pray for those of us who are sick, and yet who are here today to worship you. Thank you, dear Lord, that we are able to remember one another and pray for one another. So we ask that you would extend your healing hands upon them. May you take away what needs to be taken away. And we pray that they will get well. Use, dear Lord, the means that have been given them. We ask, dear Lord, that you will bless the medicines, yung mga doctors, and hospital staff. We pray that you will bless the families who continue to care for the sick. And in the end, dear Lord, we pray that as you heal them, may they be healed. And so, dear Lord, today we lift up to you Sasay, and our hopes, dear Lord, that as the family decides na tanggalin, dear Lord, yung equipment from her, we pray that she would be well enough and capable enough, dear Lord, to continue even without the equipment. And so we pray for strength. At the same time, we pray as well, dear Lord, for comfort and peace para sa kanyang family and those around her. May you reveal your glory, dear Lord, to them. And so that their eyes would be opened, that our God is a God who lives forever and ever. And He is the one who grants life. And He is the one who owns our lives. Dear Lord, we also ask for healing para kay Kuya Owen at sa kanyang sore throat. And for those of us, Panginoon, na mayroong mga allergies ngayon dahil sa malamig na panahon, pabago-bagong panahon, we ask, dear Lord, that you would help us. May you use the medicines that we're taking so that we would also get well. We pray, dear Lord, for Ate Nitz as well, that you would also help her manage yung kanyang condition, yung pamamaga ng kanyang binti. We pray, dear Lord, that you would, as she schedules yung kanyang check-up, we ask, dear Lord, that you would also be with her, grant wisdom sa mga doctors, and that mag-respond yung kanyang katawan sa magiging treatment sa kanya. Dear Lord, for those of us who are also looking for work, we understand, dear Lord, that work is a blessing and it comes from you. And
And so we pray that you would grant us yung word that would allow us or enable us, Panginoon, to glorify you. Grant us the work that not only provides for our families, but that through this work we will also be, dear Lord, equipped. We will be encouraged, Panginoon, to continue the ministry that you have given us. We pray, dear Lord, for wisdom para kay Ate Rose as she is being invited na bumalik, Panginoon, sa Marikina branch ng Meralco. We pray, dear Lord, na that you would help her sa pag-assess, Panginoon, ng current situation ng work doon, and that not only she would be able to evaluate kung fit yung kanyang personality doon, but also yung kanyang physical capacity as well. And so grant us, dear Lord, na to be able to do our homework also, using the wisdom that you have given us. We thank you as well, dear Lord, for the progress application AJ. We ask, dear Lord, that you would also enable him to submit yung mga requirements that he needs. We pray, dear Lord, that you would grant na maging maayos yung pag-process nito. And in the end, dear Lord, just as you have given him this opportunity, so, dear Lord, we pray that Christ would be seen in his life as he embarks, Panginoon, on this new journey sa beginning ng kanyang career. And so we are thankful, Panginoon, as well for the blessings that you have given to all of us. We pray, dear Lord, that may you continue to guide us this coming week at sa mga obligations that we need to fulfill as well. As we approach you now in the study of your word, we ask that you would open our eyes, our hearts, that we would behold your beauty and majesty, and that we would hear, dear Lord, your call. We ask that you would, as your word, dear Lord, is preached, we pray that you would change us. We pray that you would create in us new desires to study your word and know you more. And that as you change us, we pray that we would be changed. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior, and all of God's people will say, Amen. And amen. Ngayon po ay dito po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na magmumula sa aklat ni Matthew. Sa Matthew 6, verses 9 to 10. Sa pangunguna po yan ng aking kapatid na si Joselito de Chavez. Tumayo po tayo lahat bilang pag-aalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Good morning to everyone. Let us read our scripture today. Matthew 6, verses 9 to 10. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as in heaven. This is the word of God. Praise the Lord. At muli ang salita po ng Diyos Ay katotohanan. ito'y kanyang kinasihan. Nagtuturo po ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos. At ito rin ay nagsasaway at natutuwid sa bawat mananampalataya. Sinasanay po tayo nito kung paano ang matuwid ang pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon din po yan sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Ngayon po ay hatid sa atin ng ating pastor, si Pastor Raymond Banser, ang salita ng Diyos mula sa ating binasa sa Matthew 6, verses 9 to 10.
Nawa ang banal na Espiritu po ang siyang kumilos at tumulong sa atin sa araw na ito upang makita natin ang kagandahan at katakilaan ng kanyang salita, ang Ebanghelyo ng ating Diyos sa tagapagligtas ng Jesu Cristo. Good morning po. Okay. Hayaan niyo naman pong basahin ko po muli ang ating passage. This time naman po sa Tagalog. Mula sa Matthew chapter 6 verses 9 to 10. At ganito po ang sinasabi. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ito po ang salita ng Diyos. Purihin po ang ating Panginoon. Okay. Isang araw po may nagtanong na bagong Kristiyano sa kanyang pastor. Sabi po niya sa kanyang pastor, Pastor, nabasa ko po ang Romans 12 verses 1 to 2. At napaisip po ako, paano ko po kaya mapapatunayan na mabuti at kaaya-aya ang kalooban ng Diyos? Good question. Diba? Sapagkat doon sa Romans 12, 1 to 2, ganito po ang sinasabi. Para sa may mga Bibles, pwede nyo pong buksan yung mga Bibles nyo po doon at basahin po natin ang passage na ito. Sa Romans 12, 1 to 2, ganito po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Sa verse 1, sinasabi po ni Apostol Pablo kung ano ang spiritual service of worship natin sa Diyos. Yung ibang versions ng Bible ang ginamit, this is your reasonable act of worship. It involves the mind. So dito, sinasabi ni Pablo kung ano yung definition ng service of worship natin. What is reasonable, what is spiritual, at what it involves. Sabi niya sa verse 1, it is the presentation of our bodies as a holy sacrifice that is acceptable to God. At magagawa lamang natin ito, hindi ayon sa ating pansariling kakayahan, kundi naaayon ito sa biyaya at awa ng Diyos. Doon tayo nakadepende. And then he proceeds po sa verse 2, at sinasabi po niya kung ano ang dapat nating iwasan para magawa natin itong tungkulin ito sa verse 1, which is to worship God ng maayos. Ano daw dapat nating iwasan? Sabi niya, do not be conformed to this world. Hindi dapat natin sundin ang lakad ng mundo. Pagkatapos nun, ina-assume po niya na sa kanyang mga kausap na alam nila ang kalooban ng Diyos. At dahil sa kalooban ng Diyos, mababago sila. At mapapatunayan nila na ito ay mabuti at kaaya-aya. Ngunit dito sa passage na ito, hindi pinapaliwanag ni Pablo kung paano ito mapapatunayan. Sinabi lang niya sa mga Christians in Rome, ganito ang command niya, be transformed by the renewing of your mind. Yun yung utos niya sa verse 2. Kapag tinignan po natin yung the Lord's Prayer, o sa Tagalog, ang Ama namin, mapapansin po natin na tulad ng
mga dakilang kautusan or the Great Commandments. Ano yung the Great Commandments? 1, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And love your neighbor as yourself. Tulad ng Great Commandments, nagsisimula ang Lord's Prayer sa Diyos. Mauuna ang Diyos sa lahat at ang mga bagay na nauukol at mahalaga sa Kanya. Dito pa lang nababago na ang ating isipan sapagkat tinuturuan po tayo ng Panginoong Hesus kung paano mahalin ng Diyos at kung paano lumapit sa Kanya dahil Siya po ay hari ng mga hari. And so sa ating pag-aaral ngayon, panalangin ko po na buksan ng Panginoon ang ating mga isipan sa sinasabi sa Kanyang salita ukol sa Kanyang pagiging Panginoon. At ang impact nito, yung impact ng Kanyang pamamahala sa ating mga buhay. Nawa ipahayag niya ang kahalagahan ng pagsunod sa Kanyang kalooban para makatugon po tayo sa maayos na pamumuhay sa harapan ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, para sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Just a brief review lang po. In previous weeks, napag-aralan po natin na ang Lord's Prayer ay hindi intention ng Panginoong Kristo na maging pamalit para sa ating mga panalangin. Rather, Jesus intended this prayer to be a guide para magkaroon ng structure o para magkaroon ng balangkas ang ating mga panalangin. At dapat po nating tandaan na ang Diyos na banal at manlilikha ng lahat, Siya po ang object or audience natin sa ating mga panalangin. Bagamat makasalanan po tayo, it is by His grace and by His grace alone that we are given access to the hall of the King. Binigyan niya tayo ng access sa bulwagan ng hari. Binukas niya ang mga pintuan, hindi katulad ng mga hari noong unang panahon at sa panahon natin ngayon, na hindi ka basta-basta makakapasok. Hindi ka pwedeng basta makapasok na lang sa Malacanang kahit binoto mo pa yung presidente, kailangan may appointment ka. Pero dito sa ating Ama sa Langit, binukas po niya ang bulwagan ng hari nang sa ganon, makalapit po tayo sa Diyos na lumikha sa ating, ang Diyos ng langit at lupa. And once na makalapit po tayo at in-address po natin Siya as our Father in Heaven, at pinahayag niya na meron tayong ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, ang una nating hihilingin ay hindi ukol sa ating mga comforts, hindi ukol sa ating mga wants, hindi ukol sa ating mga desires para sa ating sarili. Hindi. Ang uunahin po natin ay ang mga bagay ukol sa Diyos at yung mga bagay na mahalaga sa Kanya. Pagkatapos sabihin, Our Father in Heaven, sabi, Hallowed be Thy name, Thy kingdom come. Yun yung first two requests. At ang pangatlong request ko ay, Your will be done on earth as it is in heaven. So ngayon, as we now approach Scripture, ganito po ang ating magiging tanong. What does it mean to pray, Thy will be done on earth as it is in heaven? Bilang mga tagusunod ni Kristo, paano natin i-express ito? Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Pagkatapos natin kilalanin ang pagiging hari ng mga hari ng ating Panginoong Diyos, ngayon naman ay pag-aaralan po natin ang impact ng Kanyang paghahari. At sabi nga ng Panginoong Hesus dito sa verse 10, Your will be done on earth as it is in heaven. Sa Bible po, may mga pamamaraan ang Scripture kung paano ipaliwanag at kung paano ilarawan ang kalooban ng Diyos. May tatlong pamamaraan ang Scriptures kung paano pinapaliwanag ito. Ang una ay ang tinatawag natin na God's sovereign will. God's sovereign will. Dahil ang Diyos ay hari ng mga hari, o pwede natin sabihin, Siya po ay ang kataas-taasang hari,
Itinalaga niya na ang lahat ng bagay ay mangyari ayon sa kanyang soberanong kalooban. Ibig sabihin, hindi niya kailangan ang mga consultants, hindi niya kailangan ang kanyang mga counselors para magbigay sa kanya ng payo. Hindi niya kailangan ng tagapayo para loobin ang mga bagay-bagay, para i-express ang kanyang kalooban. Hindi niya kailangan sila para magdesisyon. Hindi niya kailangan sila para magtalaga. Walang bagay na nangyayari sa sanlikha na hindi niya tinalaga. Tulad ng sabihin ng Diyos sa Genesis 1, magkaroon ng liwanag. Ayon po sa kanyang kalooban na sinilita sa pamamagitan ng banal na utos, nagkaroon po ng liwanag. Walang ibang maaaring mangyari kundi ayon sa kanyang kalooban. And therefore, nang iutos po niya na magkaroon ng liwanag mula sa wala, kailangan magkaroon ng liwanag. Sabi ni Apostol Pablo ukol sa Diyos habang pinapaliwanag ang panukala ng kaligtasan sa Ephesians 1:11, sabi niya, "Also we have obtained an inheritance, having been predestined according to His purpose, who works all things after the counsel of His will." Sinasabi dito ni Apostol Pablo na ang dahilan bakit tayo naging hinirang kung bakit tayo naging kabahagi ng kanyang bayan ay ito. Diyos ang nagtatalaga mula sa walang hanggang nakalipas. Siya ang gumagawa ng lahat ng bagay ayon sa pasya ng kanyang kalooban. Mula sa walang hanggang nakalipas, siya po ang nagtatalaga. Walang nilalang sa langit at lupa ang may ganitong kapangyarihan ng kalooban. Ang mga hari at pangulo ng bansa ay naglalabas ng mga panukala at mga panuto. Pero hanggang dun na lang at umaasa tayo na susundin ito ng mga nasambayanan. Ganun na lang. Pero ang Diyos, kapag siya po ay nagsalita, kapag in-express po niya ang kanyang kalooban, yung tinukoy dito sa sovereign will niya, pag in-express po niya ang kanyang kalooban, siguro mangyayari ang lahat na kanyang tinalaga. Ang tawag rin po dito sa kaloobang ito ay God's decretive will, sapagkat siya po ay hari at siya po ay nag-i-issue ng royal decree. At ang isa pang tawag dito ay God's hidden will, dahil nalalaman na lang natin ang kanyang kalooban pag nagaganap ito. At dahil ang soberanong kalooban ng Diyos ay makapangyarihan at natatago, hindi ito maaaring pigilin o hadlangan ni numan. Walang bagay na nangyayari na wala sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Lahat po ng bagay, lahat ng sulok sa sanlikha, sa langit at lupa, ay alam at kontrolado ng Diyos. Meron namang pangalawang aspeto ng kalooban ng Diyos na ganito ang pinahayag ng salita. Kung may aspeto ng kalooban ng Diyos na natatago sa ating kaalaman, may aspeto rin ang kalooban ng Diyos na pinahayag niya para sa atin. Pakinggan po natin si Moises sa Deuteronomy 29:29. Sabi po ni Moises, "The secret things belong to the Lord our God." Maliwanag po yun. And therefore, it's no use para hanapin natin. Merong isang, lagi ko itong naririnig na halimbawa sa mga pastor. Kinikwento nila, lalapit sa kanila ang isang dalaga, Pastor, paano ko po malalaman kung siya po yung kalooban ng Diyos para sa akin? E di syempre, nga ngayong pastor, alam ko ba ang soberanong kalooban ng Diyos para sa iyo? Hindi naman ako ang Diyos. Tinatanong mo ko.
Pero may aspeto ng kalooban ng Diyos na kanyang pinahayag. At based dito sa Deuteronomy 29:29, it's useless para alamin natin yung hidden will niya. Pero sabi dyan, but the things revealed belong to us and to our sons forever, that we may observe all the words of the law. So ang tinutukoy po dito sa revealed will or pinahayag na kalooban ng Diyos ay ang kanyang kautusan. At sabi ng Diyos, ito ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa inyong mga apo at sa mga susunod na salinlahi. Sabi niya kay Moises. And so sa pamamagitan ng pinahayag na kalooban ng Diyos, nalalaman po natin na kalooban ng Diyos na ibigin po natin ang Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Sa makatuwid, kalooban din po ng Diyos na igalang natin ang ating mga magulang. At sa ating mga magulang naman, huwag po nating ibuyo sa galit at paghihimagsik laban sa atin ang ating mga anak. Bagkus palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Kaya nga, dito sa VBM, lagi ko pong inuulit, our family is our first ministry. Hindi lang yon. Dito sa pinahayag na kalooban ng Diyos, kalooban rin niya na huwag tayong papatay, which refers to murder. Bagkus tayo ay makikipag-ayos sa ating kapatid at huwag magtatanim ng sama ng loob. Pero dagdag natin sa Filipino setting, hindi lamang sama ng loob, pati chismis kasama dyan. Sigurado pag sumama loob, dawit pati chismis, di ba? Lalo na sa loob ng churches, pag sumama, imbis na kausapin yung nakagalit niya, ang gagawin, iba naman ang kakausapin. Tapos magagalit na yung isa, tapos iba naman ang kakausapin. So iba, dito sa kasama doon ang chismis. So, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos na huwag papatay. At kasama doon ang buot. Hindi lang yun. Nalalaman din natin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos na kanyang pinahayag na huwag rin po tayo makikiapid sapagkat ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya ay nakiapid na siya sa babaeng yun. Alam po natin na tinutukoy hindi lamang yung Ten Commandments sa Exodus 20, kundi tinuro rin ito ng Panginoong Kristo sa Matthew chapter 5. Sa panahon natin ngayon, hindi lamang ito applicable sa mga kalalakihan kasi mukhang dito tinutukoy kalalakihan. Pati babae, ganun din. Huwag rin tayo magnanakaw. Huwag magsisinungaling. Huwag rin nating pag-iimputan ang pinagkaloob ng Diyos sa iba. Ang pinagpala ng Diyos sa iba at hindi pinagpala sa atin, hindi natin dapat na pinag-iimputan. Ang para kay Juan ay kay Juan, ang para kay Pedro ay kay Pedro. At Diyos ang nakakaalam kung bakit ganun ang mga bagay-bagay. At dapat tayong makontento kung ano ang kanyang itinalaga. Dahil yun ang tama. At siya ang marunong. Kalooban rin po ng Diyos na magtipon-tipon po tayo para sa panambahan at paglilingkod sa bawat isa. Sapagkat siya ang gumawa ng bawat araw sa bawat linggo. At doon sa mga araw sa linggo, binigay niya po para sa atin ang 6 na araw para sa ating mga sariling mga gawain. Mga dapat nating ayusin. 6 na araw binigay po sa atin para makapagtrabaho po tayo at ayusin natin lahat. At inilaan niya ang isang araw para sa kanyang sarili at ipangilid natin sa kanya. Sabi nga po, di ba? Remember the Sabbath day to keep it holy. Bagamat ang mga utos ng Diyos ay nalalabag, hindi naman natin ito nasusunod eh. Itong revealed will ng Diyos, itong tinatawag nating kautusan, hindi ito nasusunod talaga ng tao. Alam natin nagkasala ang tao.
At simula pa lang, sinasabi na yun sa atin from Genesis 1 hanggang chapter 3. Ganun pa man, hindi nito ibig sabihin na wala na itong bisa. Hindi porket hindi nakakasunod ang tao, ay ibig sabihin wala ng bisa ang kalooban ng Diyos. Na wala ng bisa ang kautusan. At maaari na natin itong baliwalain. Hindi po niya tayo binigyan ng karapatan na sirain ang kanyang kautusan. Ang sabi nga po sa balikan lang natin, ang Deuteronomy 29:29, ang mga bagay na hayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak magpakailanman. Ibig sabihin, ang expectation ng Diyos ay ituro natin ito sa ating mga anak. At kung tayo ay magulang, nararapat lang na ituro natin ito. Hindi tayo basta lang provider physically. Kaya nga marinig nyo, linggo-linggo, ang panalangin ko po ay ma-equip tayo na maging providers spiritually sa ating mga anak. Hindi po tayo kaban ng salapit lang. Pero mukhang karamihan sa mundong ito ngayon, ganun lang, nakukontento na. Pero hindi ganun. So ibig sabihin pa, Pastor, nagkakasala po ang karamihan sa mundong ito. Yes po. Kung ang tingin po natin sa sarili natin ay taga-trabaho lang at taga-bigay ng pera at yun na yun, hindi po. Kung tayo ay magulang, ang expectation ng Diyos ay ituro natin sa ating mga anak ang nauukol sa Diyos at ang mga bagay na mahalaga sa Kanya. Hindi sapat yung nagtatrabaho lang tayo, hindi sapat yung merong Facebook account yung anak natin at nakikita yung mga ginagawa natin sa anak natin kung paano natin sila pinalalaki. May expectations po ang Diyos. And so kailangan natin sundin yun. Ibig sabihin, inilaan ng Diyos itong pagpapalang ito para sa Kanyang mga hinirang. Kadalasan sa mundong ito, pag sinabi na, ay di ba, ito yung mga bawal sa inyo. Ang tingin nila sa kautusan ay bawal. Ngunit para sa, sinasabi ni Moises dito, pagpapala po ito, hindi ito pagbabawal. Pagpapala po ito. And so, inilaan ito ng Diyos para sa atin na nagmamahal para sa Kanya. At dahil ito ay may kinalaman sa kautusan, ang isa pang tawag dito sa God's revealed will ay God's preceptive will. Dahil may kinalaman sa precepts or kautusan niya. Punta naman tayo sa third description ng Bible para sa kalooban ng Diyos. Ang pangatlo ay God's dispositional will. Yung disposition niya. God's dispositional will. Ito po ay isa pang aspeto ng kalooban ng Diyos na tumutukoy sa attitude ng Diyos at kung ano ang kanyang kinalulugdan. Halimbawa po sa 1 Timothy 2 verses 3 to 4, sinasabi po ni Apostol Pablo sa kanyang student, batang pastor na si Timothy, sabi niya, "This is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of truth." Pinapahayag po ng scriptures na ibig ng Diyos na ang lahat ng mga tao'y maligtas at makakaalam ng katotohanan. At the same time, mababasa rin po natin sa scriptures na sakop ng kanyang soberanong kalooban na mayroon talagang hahatulan pagdating sa huling araw. Mayroon talagang parurusahan. Pakinggan natin ang hatol ng dakilang hukom na si Jesucristo sa Matthew 25:41. Tumutukoy ito, sabi niya, sa araw na iyon, sa pag-upo ng anak ng tao sa kanyang luklukan, ano daw ang mangyayari? Ganito daw ang kanyang magiging hatol sa mga nasa kaliwa. Sabi niya sa kanila, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa
Kayo'y pasa-apoy na di namamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Hindi natin gusto marinig ang mga ganitong salita. Sabi niya, lumayo kayo sa akin. Ngayon, kung kailan kakatulanan, ngayon kayo lumalapit, may pagkakataon para sa mga bagay na ito. At dito, sinasabi ng Panginoong Kristo, ito ang araw ng kahatulan. Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di namamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Bagamat alam natin na mangyayari ito pagdating ng dakilang araw, Scriptures tell us that God takes no pleasure. At the same time, bagamat merong ganito, may punishment, pero sinasabi rin ng Scripture sa atin, God takes no pleasure in the death of the wicked. Hindi po sadista ang Diyos. Hindi po siya nagagalak sa pagpapahirap at pagparusa sa tao. Bagkus ano daw ang kanyang desire? Ang desire niya is that the wicked turn from his ways and live. So ito yung dispositional will ng Diyos. Nakikita natin kung ano ang kanyang kinalulugdan. And both itong dispositional will ay nakikita natin sa Scripture kasabay ng kanyang sovereign will. Punta naman tayo dito sa Lord's Prayer. Ngayon, pag pinag-aralan natin itong tinuro ng Panginoon, Thy will be done. Ano po kaya ang tinutukoy niya? Ang tinutukoy po ba niya ay ang sovereign will ng Diyos? O ang kanyang revealed will? Ganito po ang ibig sabihin kapag nananalangin po tayo, Thy will be done. Number 1. We commit to knowing God and worshiping Him. We commit to knowing God and worshiping Him. May kasabihan po tayo. Hindi po natin maaaring sambahin ang hindi natin kilala. Or, meron pang isa. Hindi po natin maaaring mahalin ang hindi natin kilala. Diba? Ganun din sa panalangin. Kung hindi natin kilala na ang Diyos ay ating Ama sa langit, paano natin sasabihin sa Kanya na sundin ang loob mo? Hindi mo masasabi. Hindi mo nga kilala eh. Tama po ba? Paano mo sasabihin sa Kanya, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit? Eh, hindi mo nga siya kilala eh. So, sino ang pinatutukuyan mo? Kung sasabihin mo man. Kaya nga mahalaga na pinag-aaralan natin ang salita ng Panginoon. At committed tayo sa pag-aaral nito. Dadagdagan ko pa. Pag-aaral nito, araw-araw. Sasabihin, meron ako one time na encounter. Sabi sa akin. Hindi naman ako membro niya. Kamag-anak lang. Pero kilala nila akong pastor, so tinanong ako, paano yun? Sabi sa akin. Hindi ako nakakapagbasa ng Bible araw-araw. Okay? Kasi ang dami kong ginagawa eh. Masyadong puno ang aking schedule. Lagi akong nasa trabaho. Pero may ibig sabihin, may oras para pumunta sa trabaho, may oras para tapusin ang trabaho, may oras din para mag-Facebook, or mag-Instagram, or mag-Twitter, may oras para mag-save ng photos, mag-edit ng photos, pero walang oras para mag-aral. Tanong ko sa kanya, sino nagbigay sa iyo ng trabaho para meron kang makakain? Sino nagbigay sa iyo ng oras sa bawat araw para meron kang gain? Sino ang nagbigay sa iyo ng pamamaraan para makabili ka ng cellphone? Sino ang nagbigay sa iyo ng hininga
So ano ang ibig mong sabihin na lumalapit ka sa akin ngayon at sasabihin mo na wala kang oras para kilalanin ang Diyos na nagbigay sa iyo ng lahat ng ito? Tahimik po siya. Ang sabi po ni Haring David sa Psalm 1:1-2, ganito niya pinapahayag kung sino ang tunay na pinagpala sa harapan ng Diyos. Alam natin itong psalm na ito. How blessed is the man, diba? How blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers. You know, how blessed is the man. Yun yung subject niya. But, sabi niya sa verse 2, his delight is in the law of the Lord. And in his law, ano daw ginagawa niya sa pinahayag na kautusan ng Diyos? In his law, he meditates in day and night. Paggising niya sa umaga, pinagbubulay-bulayan na niya ito, at bago siya matulog sa gabi, ganun din. Ang tunay na mapalad ay ang taong hindi nagagalak o naaakit sa mga gawang masama at hindi sumasama sa kanila ng adhikay, pagtawanan at hamak-hamakin ng Diyos. Bagkus saan daw sila nagagalak? Sa pagsaliksik sa banal na aral at sa utos ni Yahweh, na kanilang pinagbubulay-bulayan araw at gabi. Sa mga katuwid, Scripture should inform our prayers. Uulitin ko po, Scripture should inform our prayers. The Bible is God's written word. At sa pamamagitan nito, nakikilala natin ang Panginoong Diyos at nalalaman natin ang Kanyang kalooban. Kung hindi natin alam ang Kanyang kalooban, paano natin sasabihin, sundin ang loob mo? Makes sense. Just as the first part of the prayer is all about God, so we are called to commit to knowing God and worshiping Him. Pangalawa, continue the fight against all forms of ungodliness. Continue the fight against all forms of ungodliness. So when we pray for God's will to be done on earth as it is in heaven, it also means na opposed po tayo sa lahat ng hindi kinalulugdan ng Diyos. Hindi natin maaaring sabihin na papasakop tayo sa Kanyang banal na kalooban, pero okay lang tayo na sumunod sa lahat ng uri ng kasamaan at kamunduhan sa mundong ito. Hindi po yun ganun. Tinawag din po tayo na ipaglaban ang pananampalataya at manindigan sa katuwiran. Kung committed po tayo na sundin ang loob mo, hindi po natin tatanggapin ang mga kasinungalingan ng ating kultura tulad ng, ito, madalas naririnig po natin ito na nire-recite sa mga declamation sa high school at sa grade school. Yung sinasabi, I am the master of my faith, I am the captain of my soul. Mula sa tinatawag natin na poem na Invictus. Diba? Naririnig natin yon. Hindi totoo yun. Or, maririnig natin ngayon, my body, my choice. Hindi rin totoo yan. Dapat ako o sarili ko lang ang nasusunod sa aking buhay. Talaga? Ikaw ba lumikha sa sarili mo? Ikaw ba nagbigay ng hininga sa sarili mo? So paano mo nasabi na ikaw ang nagmamay-ari sa katawan mo? Mga kasinungalingan yan. Uulitin ko po, wala tayong pagmamay-ari sa mundong ito. Tayo po ay mga managers lang. Lahat ng bagay na nakikita natin ay pagpapala mula sa Diyos. Wala tayong pagmamay-ari. Pare-pareho po tayong mga dukha dito pag binawi ng Diyos ang lahat. And therefore, walang kwenta yung ina-assert natin katulad ng ginagawa ng ating kultura na my body, my choice. Lahat po tayo ay ginawa ng Diyos o nilalang ng Diyos sa Kanyang larawan at wagas. Kailangan nating tanggihan ang ating mga sarili
at sundin ang kalooban ng Diyos sa kanyang salita. Noong 2023 naman, meron pong nag-trending. Hindi ko lang alam kung nasagap nyo rin ito. Most probably nasagap nyo ito. Sagutan siya ng mag-ina. Yung ina ay Kristiyano, yung anak niya ay LGBT. Tapos yung tatay naman, pabaya. Okay daw sa anak niya na sumali sa mga gay beauty pageants. At yung lalaki, yung binata, humihingi ng simpatya sa publiko dahil ayaw niyang tanggapin yung desisyon ng kanyang nanay. At sabi nga niya, kailangan he should live his own truth. Nais ko pong sabihin na kung committed tayo na sundin ang loob mo, hindi natin maaaring tanggapin na tama na lang ang pinapahayag ng mga kasalanan mula sa ating kultura. Ganito po ang gawain ng mundo. Binabago po niya ang mga definitions ng Diyos para magawa nila ang gusto nila. Tapos, dahil alam nila na ang mga Kristiyano ay hindi tinatanggap ito, ipepresyo nila ang mga Kristiyano na mag-agree sa kanila. Sumagot po ako dito sa post na ito. Meron po akong sinulat. Pwede niyo pong i-search yun sa noong September 2023. At ganito po ang sinagot ko. We cannot be made to agree and accept na tama ang behavior that is sinful and that runs counter to Scripture. Christians love by telling the truth. Totoo naman eh. We do not love by telling lies. We love by telling them the truth. And so, sometimes, even if the truth is painful, we serve and prove to be faithful loved ones when we explain and warn them of danger, not by tolerating sinful, enslaving behavior. Kailangan sabihin ang totoo with a prayer that that person's eyes would be open. How can we love and hope if we don't tell the truth? There is no hope in telling lies. Mayroon naman din po akong alam na nangyayari ngayon sa mga evangelism methods na kapag nag-share, ayaw tumbukin yung kasalanan ng kanyang kausap. Sa Bible School at sa Biblical Counseling, tinuturo na tumbukin mo. Hindi pwedeng paikot-ikot ka. At marami ngayon, pag nag-evangelize o nagpapahayag ng magandang balita, ayaw tumbukin ang kasalanan kapag nagpapahayag. Nais ko pong sabihin na hanggat hindi natin sinasabi sa kanila ang kanilang kamalian at paglabag sa kalooban ng Diyos, hindi po tayo nagiging tapat sa Panginoon. Dahil tayo po ay committed na sundin ang loob mo, kailangan kinoconfront natin ang pagsuway ng mga hindi mananampalataya. Diyos ang magbabago sa kanila at magdadala sa kanila sa pagsisisi. Hindi tayo. Minsan ang ginagawa po natin kasi, gusto natin with the hope na may panalangin tayo, sincere tayo, na gusto natin silang makakilala. Pero paano sila magsisisi? Paano sila makakakilala sa Diyos kung nakatingin pa rin sila sa kanilang sarili at hindi natin sila kinokorek? May sinabi si John MacArthur, yung pastor-teacher ng Grace Community Church, sa kanyang aklat na Alone with God. Ganito ang pagkakasabi niya tungkol sa the Lord's Prayer. Isa sa mga tamang pagkaunawa ukol sa kalooban ng Diyos ay ang tinatawag nating righteous rebellion. Para masabi natin na dedicated tayo sa kalooban ng Diyos, kailangan tutol tayo kay Satanas. Uulitin ko, kailangan tutol tayo kay Satanas at sa kanyang gawain. Kadalasan ng mga Kristiyano, tutol lang kay Satanas. Pero pag sa application na sa buhay natin, pag may kinalaman na sa gawain Satanas, hindi na tayo tutol. Ang manalangin ng Thy will be done on earth as it is in heaven ay pakikipaglaban sa maling paniniwala na ang paggawa ng kasalanan ay normal at hindi maiiwasan. Kaya nga, ayon sa mundo ito, dapat itong pahintulutan. Ngunit dahil committed ka na makita ang kalooban ng Diyos,
na sinusunod dito sa lupa. Makikipaglaban ka sa sistema ng kasamaan at kamunduhan. Hindi po maiiwasan ang pakikipaglaban ng isang Kristiyano kung sumusunod ka kay Kristo. Sabi nga ni Kristo, they will hate you because they hated me first. Number 3. It means we are to submit our wills, all our needs and feelings to God. Submit our wills, all our needs and feelings to God. When we pray, Thy will be done on earth as it is in heaven, kinikilala po natin na kung paano sinusunod ng mga anghel at iba't ibang nilalang sa langit ang kalooban ng Diyos. Ganon din tayo sa kanyang pinahayag na kalooban. Tayo na nandito sa lupa. And this means that we pray with the attitude that David had habang pinag-aaralan po niya ang salita ng Diyos. Pakinggan po natin si Haring David sa Psalm 40 verse 8. Sabi niya, I delight to do your will. Nagagalak siya. Nasundin ang kalooban ng Diyos. I delight to do your will, O my God. Your law is within my heart. Dahil sinasabi natin sa Diyos na sundin ang loob mo, kinakailangan ibaba natin ang ating mga sarili. Kailangan natin ibaba ang lahat ng ating mga pangangailangan. At kailangan natin ipako ang ating mga kalooban sa krus. Kailangan pasakop tayo sa kalooban ng Diyos, magtiwala sa Kanya para makita natin ito sa ating buhay. Kapag pinag-aralan natin ang salita ng Diyos, nalalaman po natin ang expectation ng Diyos. And by His grace, pinagsusumakitan natin sundin yun. Ang nangyayari sa atin, matututo tayong magtiis. Tinitiis natin ang lahat ng uri ng sakit, ang lahat ng hirap, pagsubok na bumabagabag sa atin at iba't ibang uri ng problema na dumarating dahil sa ating paninindigan sa Ebanghelyo ni Kristo. Natututo tayong magtiis. At hindi lang yun, pinapanalangin natin ang ating kapwa at ang kanilang kalusugan. Hindi lang dahil gusto natin silang makita gumaling. Hindi. It is because we want to see them come to know Christ, live for Christ, and that Christ is glorified sa buhay nila. Kaya natin pinapanalangin ang ating kapwa. And so we are called to submit our wills, all our needs and feelings to God. Ang problema ngayon, paano natin ito susundin? Paano natin ito susundin kung tagos hanggang kaluluwa ang ating kasalanan? Kung imbis na nakatayo tayo ng diretsyo, katulad ng paglikha ng Diyos kay Adan, at nagbibigay puri sa pangalan ng Diyos, dahil sa kasalanan, nabaluktot na tayo sa ating mga sarili. Bali-bali ang mga buto natin sa harapan ng Diyos. Nakabaluktot po tayo sa ating mga sarili. At hindi makatayo. Ang tawag po ng mga theologians dito, sa kalagayang ito ay homo incurvatus in se. Ibig sabihin, man is curved in upon himself. At wala siyang pag-asa. He has no hope of saving himself. Wala tayong magagawa para ituwid ang ating mga sarili. But thanks be to God, dahil hindi niya tayo iniwan sa ating mga kasalanan. Dahil pinahayag ni Kristo sa John 4, ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban. Ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. Dahil kay Kristo po, sa kanyang pagsunod sa Ama, nakamtan niya para sa atin ang buhay at pagpapawalang sala. Napalaya tayo. Sa pagkakalakip natin sa kanyang kamatayan, ay tunay na pinangako ang ating dating, tunay na pinako ang ating dating pagkatao na alipin sa kasalanan. Upang sa kawangisan ng kanyang muling pagkabuhay ay gayon din
tayo sa panibagong buhay. And so dahil sa Panginoong Jesucristo, napalaya tayo at nabigyan tayo ng bagong buhay. Kaya nga, ang sagot doon sa tanong, paano natin ito maisasabuhay? Sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo. And so in summary, what does it mean to pray, Thy will be done on earth as it is in heaven? 1, it means to commit to knowing God and worshiping Him. Number 2, it means to continue the fight against all forms of ungodliness. Number 3, it means to submit our wills, all our needs and feelings to God. Kapag sinabi po natin Thy will be done, kailangan natin maglaan ng oras at panahon sa pag-aaral ng salita within our families. At kailangan maglaan din tayo ng oras para sa individual study natin. Sapagkat sa ating pag-aaral, makikilala natin ang Diyos at malalaman ang Kanyang kalooban. We need to learn to wait upon the Lord. Isa pa, wala naman ibang paraan para mapatunayan na ang Diyos ay ating mabuting Ama sa langit, kundi sa pamamagitan ng pagsunod. Uulitin ko, walang ibang paraan para mapatunayan na ang Diyos ay ating mabuting Ama sa langit, kundi sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang kalooban. God does not expect us na hanapin ang Kanyang hidden will at yun yung susundin. Rather, ang expectation for us is to obey everything na Kanyang pinahayag sa Kanyang salita. And once na maintindihan natin ang Kanyang pinahayag, kailangan natin magtiwala at sumunod. Diba may awitin tayo? Trust and obey. For there's no other way than to be happy in Jesus. So trust and obey. Sabi nga sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart. Hindi sinabing half your heart, hindi sinabing 1/3. With all your heart, and do not lean on your own understanding. And this is the only way we can prove that His will is good and perfect. Ito yung sagot sa Romans 12. Sa tanong ng bagong Kristiyano kanina, ano ko mapapatunayan ito? Trust and obey. The only way we can prove that God's will is good and perfect and that it blesses His people is when we obey and we follow. It is through and by God's word that we are transformed. So paano daw tayo nata-transform? Sa pamamagitan ng pag-aaral ng Kanyang salita. In closing, habang pinagmamasdan natin ang buhay ng tao, mapapansin po natin na sa mundong ito, habang lahat ng bagay sa kasaysayan ay napupunta doon sa huling araw, may dalawang klase lang ng tao. Ang una, ayon kay C.S. Lewis, sa kanyang sinulat na The Great Divorce, sabi niya, ito yung unang uri ng tao, ang mga nananalangin sa Ama na Thy will be done. At ang pangalawa, sila na hinatulan ng Diyos, Thy will be done. Anong ibig sabihin? Kung nagagalak tayo sa ating Panginoong Jesucristo, kung minamahal natin siya at tunay na nagsisikap tayo na sundin ang kalooban niya sa buhay na to, ano ang dahilan po niya para hindi lubusin ang ating kagalakan sa Kanyang piling sa walang hanggan? Anong dahilan niya para hindi sabihin sa Kanyang mga hinirang, enter into the joy of your Master? Ngunit kung sa buhay na to, sarili lang po natin ang ating sinusunod, at paulit-ulit nating tinatanggihan ang mga paanyaya ng mga tagapahayag na lumapit sa ating mabuting Ama sa langit, pinatutunayan lamang po natin na ayaw natin sa Kanya at sa Kanyang kalooban.
Dahil pinili natin ang ating kasalanan at sundin ang ating mga sarili. Ano po ang ating aanihin sa araw na yun? Hindi natin maaaring anihin ang magandang commendation, enter into the joy of your master. Hindi pwede yun. Buong buhay nating binabaliwala ang Diyos. And therefore, ang ating aanihin ay kaparusahan at kapahamakan sa walang hanggan. Yan po ang hatol ng Diyos. Dahil buong buhay natin, sinusunod po natin ng ating sarili. Pag tayo humarap sa Kanya, sasabihin niya sa atin, Thy will be done. Sinunod mo ang gusto mo. Yan ang para sa iyo. Ang nakakalungkot po ay ito. Kung kailan naghihingalo na, kung kailan malapit ng mamatay, biglang ipapatawag si pastor. Yun ang nakakalungkot. Sapagkat kahit na ipatawag po natin si pastor sa ospital para ipanalangin ang nag-aagaw buhay, wala pong kapangyarihan si pastor para baguhin ang kalooban ng Diyos at baliktarin ang kanyang hatol. Kung namuhay tayo ng malayo sa Diyos, habang may hininga pa tayo, habang may lakas pa tayo, at binigyan tayo ng lahat ng pagkakataon upang makilala siya, at pilit din natin siyang binabaliwala, bakit po tayo umaasa na magiging malapit sa Kanya pagdating sa walang hanggan? Mga kapatid at kaibigan, nawa magsilbi itong babala sa atin hanggat meron pa tayong lakas. Hanggat meron pa tayong hininga, hindi natin hawak ang ating buhay. Sinabi ko na to noong celebration of life ni Kuya Dan. Hindi natin hawak ang ating buhay. Napakabuti ng Diyos at mahabagin. Ngayon pa lang, imagine, pinapahayag na niya kung ano yung hatol niya. Sinasabi na niya, ito ang dapat nating iwasan. And so when we pray, Thy will be done on earth as it is in heaven, we pray that just as His will is being carried out in heaven, so we also joyfully delight that His will is done here on earth. We commit to knowing God and worshiping Him. We commit to continue the fight against all forms of ungodliness, and we submit our wills, all our needs, all our feelings to God. Whenever we pray, Thy will be done, it is our request for God to subject us to His rule. Isapuso po natin ang mga bagay na ito at iukol po natin ang ating sarili sa banal at dakilang Panginoon. Tayo man lang. O aming Diyos na sa langit, lumalapit po kami sa inyo ngayon. Kinikilala po namin inyo pagiging Panginoon ng lahat. Nagpapasalamat po kami na sa pamamagitan ng inyong salita ay nakayag, Panginoon, ang lahat ng mga maling paniniwala nakayag kung sino kami, Panginoon, sa inyong harapan. At lumalapit kami ngayon, O Diyos, upang magsisi sa aming mga kamalian at kasalanan.
Pagkat alam namin kayo po ay puno ng awa at biyaya para sa inyong mga hinirang. O turuan niyo po kami, aming Panginoon, na kilalanin ang inyong kalooban. At ganun din ituro po namin sa aming mga mahal sa buhay, na kung paano niyo po pinahayag sa inyong salita, ay ganun din po namin, Panginoon, ipapahayag sa aming mga mahal sa buhay. Alam namin, Panginoon, na hindi ito magiging madali. Kaya nga lumalapit po kami sa inyo. Ay handaan niyo po ang mga puso at isipan nila. At ilagay niyo po ang mga salita sa aming mga bibig. Upang maturuan po namin sila. At sa aming pangangaral ay madala niyo po, Panginoon, sila sa tamang landas, sa tamang daan, sa tamang pamumuhay na nagbubukal sa buhay na walang hanggan. O linisin niyo po kami, O Diyos, sa pamamagitan ng inyong salita. Nang sa ganun ang aming mga puso at isipan ay nakatuon sa pagsunod sa loob niyo. Nang sa ganun, makita, Panginoon, ang inyong kalooban sa aming mga buhay. At mapatunayan po namin, Panginoon, na ang inyong kalooban ay mabuti, kaaya-aya, at lubos ninyong pinagpala para sa amin. Tulungan niyo rin po kami, O Diyos, na tanggihan ang mga kasinungalingan sa mundong ito. Buksan niyo po ang aming mga mata upang makita ang mga bagay na ito. At dahil kami po ay inyong tinawag, nawa manindigan po kami, Panginoon, sa pananampalataya na pinagkaloob niyo po sa amin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon. Ingatan niyo po kami na manatiling tapat sa inyo. Patuloy niyo pong bigyan kami, Panginoon, ng pagnanais na makilala kayo sa inyong salita. Nang sa ganon, sa dakilang araw, sa inyong pagbabalik, ay magalak naming salubungin kayo. At mula sa inyo ay maririnig namin ang pinakamatamis na bati sa inyong mga hinirang. Enter into the joy of your Master. And so we thank you, dear Lord, for this day. Thank you for your correction. Thank you, dear Lord, for the conviction of sins. Thank you, dear Lord, as well for
admonishing us na magpatuloy kay Kristo. And so this is our prayer. Thy will be done on earth as it is in heaven. This we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating banal na hapunan. Ang banal na hapunan po ay isang ordinansa, o banal na ordinansa, na iniwan ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. Bago po tayo magpa-participate dito sa ordinansang ito, hayaan nyo pong bigyan ko muna ng background ang ordinansang ito. And at the same time, bigyan ko rin po ng instructions ang church sa kung paano tayo magpa-participate dito. Ganito po ang kahalagahan ng banal na hapunan sa buhay ng mananampalataya kay Kristo at sa buhay ng Iglesia. Ang banal na hapunan po ay kaloob ni Kristo sa atin at sa kanyang Iglesia upang bunitain at ipahayag ang kanyang kamatayan. Nagsisilbi rin po itong paalala sa bawat isa. Sa lahat ng mga hinirang na darating ang araw na matatanggap natin ang lahat ng mga pagpapala ng kaligtasan at mauupo tayo kasama ng Panginoong Kristo sa kanyang kabago. Ang mga elemento po ng banal na hapunan, ito po yung tinapay at yung alak, ay larawan po ng katawan at bagong tipan sa dugo ni Kristo. Dahil ito ay panlabas na patotoo ng kagandahang loob ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Bilang church, pinapahayag po natin ang kagandahang loob ng Diyos. Nakaisa po tayo sa kanyang kamatayan at patuloy niya tayong iniingatan hanggang sa kanyang pagbabalik. This means na ang bread and the wine ay isang spiritual na pagkakaisa kay Kristo. Ito ay isang communion. Ito ay isang fellowship sa ating Panginoon sa tuwing nakikibahagi po tayo. Ngayon, kung hindi po natin naiintindihan ang unang-una ang Ebanghelyo at hindi naman din natin naiintindihan ang ordinansang ito, mas makakabuti po sa atin na huwag munang makibahagi. Dahil ito ay larawan ng biyaya ng Diyos, pinangungunahan po ito rin ng pagpapahayag ng salita ng Diyos at ay intim na pagsusuri sa sarili. Ngayon, pagkatapos nito, introduction, ay bibigyan ko po kayo na pagkakataon para suriin ang ating mga sarili na lumapit sa Panginoon bago tayo mag-participate dito. And then, gusto ko pong tawagin si Kuya Owen at saka si Brother Ronel sa pag-distribute ng mga elements. After which, sabay-sabay po tayo magpa-participate sa ordinansa. And so mga kapatid, we may now take this time of silence para suriin ang ating mga sarili at lumapit sa Panginoon. Our dear Lord, we thank you for this time that you have granted us. We thank you that through the holy ordinance of the Lord's Supper, through the bread and the wine, we can remember what you have done for us. You can remember your sufferings and your death
with all the blessings that you have earned for us, so that we might have life. And so grant now, dear Lord, that we would be able to participate and come into your presence, so that we would commune with you and bless your name as a church, as your body. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Amen. Tumayo po tayong lahat. Taas natin ang tinapay. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Taas po natin ang saro. In the same way, also he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." For as often as you eat of the bread and drink of the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Let us pray. Dear Lord, we thank you that through this we are able to proclaim the redemption that you have accomplished for your people on the cross. And so grant, dear Lord, that we would continue, Panginoon, in this ministry as a church, as one body in Christ. We would continue in this until you return. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Amen.
Ngayon po ay tatapos na po tayo sa ating Ministry of Healing. For our offering. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Matthew 6, verse 19 to 21. Ito po sinasabi. Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Tumayo po tayo. Tayo po yung mawit ng papuri sa ating Panginoon. Tayo po din. Maraming Diyos, maraming salamat. Salamat sa inyong salita po. Siyang aming napranggi sa araw nito. Salamat sa inyong biyaya po. Kami narito makakatugon pa sa inyong tao. Dahil lamang sa inyong biyaya po sa inyong habag sa pamamagitan ng iyong anak si Yesu Cristo na siyang nagbigay ng kanyang buhay. Kanyang inaalay ng sariling buhay para sa aming mga kasalanan. Na walang kakayahan at hindi nararapat banggitin man ang iyong pangalan. Ngunit dahil sa ginawa ni Cristo, siyang nagbigay sa amin ng katuwiran sa inyong harapan. Sa kanyang gawa at Panginoon. Ikaw may patuloy na nandirito, Panginoon. Pupuli magpapasalamat sa iyo. Salamat, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na kayo siyang patuloy na sa amin ay gumabay. Turuan niyo po kami, Panginoon, kung paano ang tamang pagsunod sa inyo, Panginoon, ang naayon sa inyong kalooban, ang tuwid at banal at totoo. Dalangin namin na sa pamamagitan ng iyong salita at ng iyong biyaya, Panginoon, sa tulong ng banal na Espiritu, na siyang nag-iingat sa aming Panginoon. Ay makayanan namin, Panginoon, kahit na magtiis, Panginoon, alang-alang sa iyong Panginoon, alang-alang sa iyong kaharian, alang-alang ang muling, Panginoon, sa inyong muling pagbabalik. Kami ay handa, Panginoon, pag sa darating ng paghatol, Panginoon, ay makatuyo kami, Panginoon, sa inyong harapan sa pamamagitan ni Kristo. Makasama ka, Panginoon, sa
sa buhay na walang hanggan. Nagpupuri at nagpupuri sa inyong banal na pangalan. Purihin ka pa. Dalangin din namin, Panginoon, sa araw na ito. Sa aming pagbibigay, Panginoon. Sa inyong biyaya sa amin. Magamit namin ito, Panginoon, hindi lang sa pangangailangan ng aming mga kapatid na nangangailangan at hindi lang din sa pangangailangan ng Iglesia. Ngunit magamit namin ito, Panginoon, sa pagpapalaga ng Panginoon salita upang marami pa, Panginoon, ang makakilala sa iyo sa mga tupang na wala pa sa iyong pawang. Malapit namin sila sa tulong ng Banal na Espiritu, sa tulong ng salita ng Ebanghelyo ng Panginoon sa Kristo. Dalangin din namin, Panginoon, na alam po namin na kayo ang magbigay sa aming mapangangailangan sa araw-araw. Hindi lang sa aming pangangailangan pisikal, ngunit higit sa lahat, Panginoon, spiritual na aming mamumuhay. Upang makita pa namin, Panginoon, ang kagandahan buhay na kay Kristo sa piling ng Diyos. Muli, Panginoon, kami nagpupulong ng papasalamat at ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus, aming Diyos sa pinapalitas. Manatili po tayo mga tayo para po sa ating closing and benediction. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy. To the only God our Savior through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time and now and forever. Amen. God bless you all.